Tinignan ko ang wristwatch ko. Alauna pa lang ay nandito na ako sa restaurant kung saan makikilala ko ang mapapangasawa ko. Fixed marriage ang nangyari sa amin. Hindi ko siya kilala. Dahil nang mamatay ang magulang ko, nagulat na lang ako sa kasunduan. Makikilala ko lang daw ang mapapangasawa ko pag nakatapos na ako sa kolehiyo. At noong nakaraan taon pa ako nakapagtapos. Tinawagan ako ni attorney kahapon para ipaalala ang tungkol sa pagkikita namin ng mapapangasawa ko. Kinuha ko ang number para ma-text ko kung saan kami magkikita. Tanging like na emoji ang natanggap ko. Nagkaroon din ng hassle nang tumawag ang manager ko tungkol sa shooting. Mabuti na lang natapos ito ng alas 12. Muli kong tinignan ng relo. 2 PM ang napag-usapan namin, ngayon ay 1:30 PM na. I'm sorry, I'm late. Nagulat ako na may nagsalita sa harapan ko at umupo ito. Nang mapagmasdan ko siya, umawang ang labi ko. Hindi siya ngumiti at walang mababakas na emotion sa kanyang mata. Kulay itim ang mga mata niya, matangos ang ilong, may konting balbas sa panga, at bakat na bakat ang puting polo sa dalawang braso niya. Nanginginig akong kinuha ang kape at merong konting natapon. You must be Daiselyn Flores? Magaspang na tanong niya sa akin, nilayo ko ang tasa at ngumiti sa kanya. Yes, and you are Fabian Julio Delgado? Para kong tanga na nakangiti sa harapan niya. Sobra akong na-intimidate sa malabig na tingin niya sa akin. Muli akong sumipsip ng kape. Jam, ano bang pumasok sa isip ko at kape ang in-order ko? Lalo tuloy akong kinakabahan. Are you okay, Daisy? You look so tense. Bigla ko nasa mid, tumayo siya at dinaluhan ako. Inilahad niya sa akin ang puting panyo. Nanginginig akong tinanggap yon. Thank you, Fabian. Mahina akong sabi at pinunasan ng natapong kape sa skirt na suot ko. Bumalik siya sa upuan at muli akong pinagmasdan. Bakit ba ganyan siya makatingin? Para akong matutunaw. Pagkatapos kong punasan ng skirt ko, humarap ako sa kanya at muling ngumiti. Are you aware that I am 35 years old? Tumango ako. Aware ako kung ilang taon na ang mapapangasawa ko. Ang attorney na nagbigay sa akin ng kasunduan, 15 years old ako noon nang sinabi nito sa akin ang tungkol sa kasunduan. Hindi ko alam na ang future wife ko ay 13 years ang agot namin. It means you're 22 years old? Natameme ako. Sinabi ng mga magulang mo na magkasing edad lang tayo. Na-scam ako ng mga magulang mo. At wala na akong magagawa kundi tanggapin ka, Daisy. Dahil responsibilidad na kita mula noong araw na pinirmahan ko ang kontrata. Dagdag niya at namangha ako dahil marunong pala siya magtagalog. Parang binenta ako ng magulang ko sa'yo. Pagbibiro ko, pero seryoso lang siya at nakaramdam ako ng hiya. 90 milyon ang utang ng pamilya mo at siguro aware ka naman na mahilig sila sa kasino. Tumango ako sabay kagat ko sa pangibabal labi ko. Ayoko nang pag-usapan ang tungkol sa pagkakulong ng mga magulang ko sa sugal. Dahil doon ay niloob ang bahay at pinatay sila. Nagkataon na nasa eskwelahan ako kaya hindi ako namatay. Pauwi ako nang makita ang mga pulis at ambulansya sa labas ng gate namin. I'm sorry, Daisy. Nabalik ako sa realidad at tumingin sa kanya. Kahit wala akong makitang emotion sa mga mata niya, alam kong sincere siya. Ayos lang sa akin, Fabian. Kung gusto mo, babayaran ko na lang yung mga utang na magulang ko. Model naman ako. 100,000 per shot at campaign ang kinikita ko. Nakangiti kong saad. No, deal is deal, Daisy. Magiging asawa kita sa ayaw at gusto mo. Kumalabog ang dibdib ko pagkatapos ko marinig yon. Hindi ka ba malulugi? Fabian? Tanong ko at ngumigting ang panga niya. Hindi. Tomorrow, let's set our wedding. Nanlaki ang mga mata ko. Bukas? Agad-agad? Medyo napasigaw ako nang sabihin yun sa kanya kaya humingi ako ng pasensya. Yes, gusto ko na rin magkaroon ng anak. Laglagan pang ako at kita ko ang pagsilay ng ngisi sa labi niya. Napasimangot ako sa harapan niya. Kinalma ko ang sarili ko bago magsalita. Ilang anak ba ang gusto mo? Nahihiya akong tanong. Matagal siyang hindi nakasagot. Kinuha ko ang tasa at sumipsip. Masyado naman siyang mabilis. Sa bagay, nasa tamang edad naman ako at isa pa, wala namang kaso sa akin kung mabubuntis ako. 10. Naibog ako ang kape na iniinom ko sa kanyang muka. Agad akong tumayo at nataranta na lumapit sa kanya. Kinuha ko ang isang pulang tela at pinunasan ko ang mukha niya pababa sa leeg niya. Hinawakan niya ang pulso ko. Daisy, don't you sure panty to clean my face?
Malamig niyang saad. Agad kong binuklat ang hawak ko at nakumpirma na panty ko nga yun. Binalik ko yun sa bulsa. Sa pagmamadali ko kasi kanina, galing ako sa shoot at hindi ko napansin na binulsa ko pala ang panty na ginamit ko sa bikini shoot. Yumuko ako pero isang pagkakamali yon dahil tumama ang ulo ko sa mukha niya. Pasensya na talaga, Fabian. Pasensya na. Paulit-ulit kong binigkas yun. Sikat akong model at professional pero pag kinabahan na ako ay nagiging clumsy ako. Ayos lang, umupo ka na. Tumango ako at umupo. Hindi ako makatingin na maayos sa kanya. Ano ba kasing katangahan to? Gusto kong tampalin ang noo ko. Ihahatid na kita sa kondo mo. Para naman mapasundo kita sa mga tauhan ko. Tumango ako at ngumiti. Nag-order siya ng pagkain at nang dumating na ay kumain na kami. Walang tanong o kahit man lang simpleng salita. Wala na akong narinig mula sa kanya hanggang sa dumating ang 4:00 ng hapon at umalis na kami sa restaurant. Tinuro ko naman sa kanya kung saan ako nakatira. Salamat, Fabian. Pagpapaalam ko nang marating namin ang kondo at pinagbuksan niya ako ng pinto. 5 AM, ipapasundo na kita para maayusan ka. At may lipat na rin ang mga gamit mo sa mansyon na binili ko para sa atin. Umawang ang mga labi ko sa narinig. Sige, Fabian. Salamat ulit. Mag-iingat ka sa biyahe. Tumango siya at sumakay na sa kotse. Pinagmasdan ko ang papalayo niyang kotse. Napabuntong hininga ako at napahawak sa dibdib ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Pumasok na ako sa loob at tinayos sa mga gamit para mapadali ang pagligpit nito bukas. Pinunasan ko ang pawis na tumatagaktak sa noo ko. Nakakapagod pala ang magligpit ng mga gamit. Kumulo ang tiyan ko kaya nagluto na ako. Habang kumakain ako, hindi ko mapigilang isipin si Fabian. He's good looking talaga. Baka kahit sinong babae na pagmasdan siya ay malalaglag ang panty. Napasandal ako sa upuan at hindi ko mapigilang mapangiti. His serious eyes make me tremble. Ano ba nangyayari sa akin? Marami na akong nakilala na good looking din at niligawan pa ako. Pero bakit ganon? Pagdating kay Fabian, parang mas lamang siya. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi ko. Pakiramdam ko ay namumula na ito. Pailing-iling na lang ako at tinapos ang pagkain. Pagkatapos ay naligo na ako. Umabot ng 10 minutes bago ako nakalabas sa banyo. Pinili ko ang isang nightgown at umupo sa kama. Kinuha ko ang cellphone ko at nagset ng alarm. Tomorrow is my wedding day. Bulong ko at humiga sa kama at pinikit na ang mga mata ko. Kinaumagahan, nagising ako sa malakas na alarm ng cellphone ko. Agad akong bumangon at inayos ang sarili. Nang mag 5 AM na, mabilis ko sinuklay ang basa kong buhok. Nakakrop top lang ako, nakitang-kita ang puson at fitted jeans. Ilang sandali ay nakarinig na ako ng sunod-sunod na tunog ng doorbell. Pasensya na. Sabi ko nang binuksan ko ang pinto. May 5 lalaki na malalaki ang katawan. Lumapit sa akin ng isang lalaki na may peklat sa taas ng kilay. Gwapo siya. Sa totoo lang, mas angat siya sa 4 na lalaki na kasama niya. Nakasuot sila ng itim. Daisy Flores, nandito kami para ilagay na ang mga gamit mo sa sasakyan. Nakangiti niyang sabi. I'm Gio nga pala. Nice meeting you, sabi ko. Sila na ang bahala sa mga gamit mo. Sabi ni boss, dalhin na daw kita sa kanya para maayusan ka na. Hindi ko alam kung bakit uminit ang magkabilang pisngi ko. Tumango ako at kinuha ang bag ko kung nasaan ang cellphone ko at sumunod na sa kanya. Sumakay kami sa isang itim na kotse. Naging tahimik ang biyahe namin hanggang sa marating namin ang isang private subdivision. Marami naglalakihang bahay. Nakaramdam ako ng hiya dahil simpleng babae lang ang mapapakasalan ni Fabian. Masaya ako na ikakasal na si boss. Napalingon ako kay Gio nang marinig ang sinabi nito. Nakangiti ang mga labi niya. Huminto kami sa malaking itim na gate. Kinuha niya ang walkie-talkie at nagsalita siya na buksan ang gate. Bumukas naman yon. Kahit nasa loob ako ng kotse, napagmasdan ko ang laki ng mansyon na pag-aari ni Fabian. Simple lang pero masasabi mong mayaman ang nagmamay-ari nito. Huminto ang kotse at pinagbuksan ako ni Gio ng pinto. Naagaw ng mga mata ko ang malaking fountain na may isang anghel. Linibot ko ang mga mata ko hanggang sa matagpuan ko ang matandang babae na nakatayo sa veranda. Bigla akong kinilabutan nang makita ang ngisi sa kanyang labi. Daisy. Nagulat ako nang tinawag ako ni Gio. Napatingin ako sa kanya. Naging bahala ang ekspresyon nito na ikinanuot ng mga mata ko.
Muli ako napalingon sa veranda pero wala na doon na matandang babae. Pumasok na po tayo sa loob. Tumango na lang ako at pumasok sa loob. Kumikinang ang lahat ng bagay sa mansyon. Umawang ang mga labi ko na makita ang malaking larawan ni Fabian. Hindi ito nakangiti. Napakaseryoso ng mukha. Good morning, boss. Bati ni Gio nang bumaba si Fabian mula sa hagdan. Kung maglakad siya, parang paparangalan siya ng korona. Kulang na lang ay red carpet. Hapit na hapit sa bisig niya ang light blue na polo na nabagay sa kanya dahil kayumanggi ang kulay ng balat niya. Bigla na lang ako na-intimidate na makalapit siya sa akin. Pinagmasdan niya ang itsura ko. Nagtagal ang mga itim niyang mata sa upper half ng katawan ko. Tinaas niya ang kamay niya, saka pinitik ang daliri. Kasabay nun ang paglabas ni Gio sa mansyon, kaya kami na lang ang naiwan ni Fabian. Paparating na ang makeup artist na tutulong sa'yo. Malamig niyang sabi, napalunok ako, nakaramdam ako ng lamig sa buong katawan ko. Sige Fabian, hihintayin ko na lang sila. Hinawakan ng daliri niya ang labi ko habang nakatingin sa mga mata ko, kaya nanginginig ang dalawang tuhod ko. Daisy, alam ko mapangahas kung pakikialaman kita, pero ayaw kitang makita nagsusuot ng maiksing damit dahil nagkalat ang mga bodyguard ko. Ayoko makita nila ang makinis mong balat. Gusto ko sanang ipahinto ka sa pagiging model. Pero alam kong hindi ka papayag dahil pangarap mo yon. Umawang ang labi ko sa mga narinig. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. San? Napalingon kami ni Fabian sa magaspang na boses na galing sa matandang babae na pababa sa hagdan. Siya nakita ko sa may veranda. Nang makalapit siya sa akin, muli ko na silayan ang ngisi niya. Gusto kong lumapit kay Fabian dahil natatakot ako. Siya ba? Tanong nito kay Fabian habang nakatingin pa rin sa akin. Yes. Maiksing sagot ni Fabian. Maganda nga. Magaspang pa rin nasabi nito. Pilit akong ngumiti at nagpakilala. Hanggang sa makarinig kami ng tunog ng kotse at mga hakbang na papasok sa loob ng mansyon. Nilingon namin yon. Maraming tao, may mga dala ang mga ito. Mukhang sila ang tinutukoy ni Fabian. Yumuko ang mga ito at binati si Fabian. If you need anything, call me Daisy. Let's go, ma'am. Malamig na sabi ni Fabian. Pumapit ang mami niya sa braso niya at nakangiti ang mga labi nito sa akin. Nakahinga ako ng maluwag nang tumaas si Fabian kasama ang creepy niyang mami. Lumapit sa akin ang mga mag-aayos at sinimulan akong asikasuhin. Naging abala ang lahat. May kanya-kanyang ginagawa at pansin ko din na hindi sila nakangiti. Mga seryoso sila. Sinubukan ko namang kausapin ng baklang makeup artist pero tumangutango lamang ito. Dito nila ako sa sala inayusan dahil kung sa kwarto hindi kami magkakasya. Pinapasok nila ako sa isang pinto para sa final touch, kung saan isusuot ko na ang wedding dress. Siguro, nauna na sina Fabian kasama ang creepy na mami niya. Habang tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko mapigilang ngumiti. Ang aking wedding dress ay gawa sa puting silk satin na may masalimuot na lace. Ang sweetheart neckline at off-the-shoulder na lacy sleeves ay nadagdag ng kakaibang kariktan. Ang palda ay malaki at maluwag. Mayroon ito mahabang train, perpekto para sa paglakad sa aisle. Suot ko din ang isang puting belo na malumanay na bumabagsak sa aking likuran. Nakasuot din ako ng pilak na high heels na may crystal straps. Ang aking kwintas ay pinalamutian ng mga diamante at puting ginto, at ang aking hikaw ay may malaking diamante. Ang aking buhok ay nakaayos sa malambot na alon, at may ilang hibla na bumabalot sa aking muka at isang crystal hair comb sa isang gilid. Wow! Bulong ko sa sarili ko. Huminga ako ng malalim bago buksan ang pinto. Maingat akong bumaba ng hagdanan. Ayon sa beautician, nauna na sina Fabian at ang mami nito. Nang makalabas ako ng mansyon, pinagbuksan ako ng pinto ng driver ng bridal car. Dahan-dahan akong pumasok at tinanggap sa beautician ang bridal bouquet. Umandar na ang bridal car at tumingin ako sa likod. Maraming kotse ang sumusunod. Marahil mga bodyguard yun ni Fabian. Ilang minuto pa narating na namin ang simbahan. Muli akong pinagbukas ng pinto. Pagkababa ko, bigla ko naramdaman ang pagkalabog ng dibdib ko. Hindi ako makahinga dahil sa matinding nararamdaman ko. Ikakasal na ako. Kaya mo to, Daisy. Bulong ko sa sarili ko. Nagsimula na ang kasal. Naglakad ang mga abay, flower girl, ring bearer at ako. Dahil wala akong pamilya at kamag-anak, si attorney ang umalalay sa akin.
Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko habang pinagmamasdan ko si Fabian. Hindi siya ngumingiti, seryoso ang kanyang itim na mga mata. Nang makalapit na ako sa kanya, iniabot ko ang aking kamay para tanggapin niya ito. Tinanggap niya yon at dinala ko sa harap ng altar. Nagsimula na magsalita ang pare hanggang sa ilagay na namin ang singsing sa isa't isa. Daisy Lynn Flores, I give you this ring as a symbol of my promises, respect, honesty, and life for you. Malamig ang boses niya nang sabihin yon. Nanginginig ang kamay kong hawak ang singsing. Fabian Julio Delgado, I give you this ring as a symbol of my promises, respect, honesty, and life for you. Dahan-dahan kong inilagay ang singsing sa kanyang daliri. Mabuti na lang at hindi nahulog. I pronounce you, husband and wife. Napalunok ako sa sinabi ng pare. Hinawakan ni Fabian ang belo ko at dahan-dahang tinaas. Lumapit siya sa akin. Napapikit ako nang hinalikan niya ang aking noo. I will kiss you if you give me permission. Umawang ang labi ko nang ibulong niya sa akin yon. Hinapit niya ang bewang ko. Pakiramdam ko, namumula na ang magkabilang pisngi ko. Nagkaroon ng picture taking. Pakiramdam ko ay nasa lamay kami dahil hindi nakangiti si Fabian, ang kanyang mami at ang iba pang kamag-anak niya. Pagkatapos ng kasal, dumiretso kami sa hotel para sa pagkain. Nakaupo ako sa sofa katabi si Fabian. Ramdam ko ang pagod, parang gusto ko nang humiga. Nagulat ako nang hinawakan ni Fabian ang kamay ko at pinisil yon kaya napatingin ako sa kanya. Are you okay? Ngumiti ako sa kanya. I'm fine, sabi ko. Pero mukhang hindi siya naniniwala. Baka pagod ka na. Uwi na tayo. Tumayo siya at hinila ako. Nagreklamo ako dahil nakakahiya kung aalis na kami. Nagpaalam siya sa mami niya na muli ay ngumiti sa akin. Ngumiti na lang ako pabalik sa kanya. Hawak ni Fabian ang kamay ko palabas ng hotel, kahit sa pagpasok sa kotse. Sandali lang niyang binitawan ito, ngunit muli niyang hinawakan kaya isang kamay lang ang hawak niya sa manibela. Sumiksik ako sa upuan dahil ramdam ko ang init na magkabilang pisngi ko at sobrang lakas ng kalabog ng dibdib. Are you okay? Malamig niyang tanong, mabilis akong lumingon sa kanya. Ayos lang ako. Mahina akong sabi, tumango siya at ibinalik ang tingin sa kalsada. Pagka-uwi namin sa mansyon, gagawin na namin ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Bumaba ang dalawang mata ko sa pagitan ng hita niya. Sa laki ng katawan niya ay sigurado ako malaki ang kanya. Daisy, what are you looking at? Bigla akong natauhan. Agad kong iniwas ang tingin ko doon at tumingin sa kalsada. Wala. Pumiyok pa ako nang sabihin yon. Gusto kong untugin ang noo ko sa harapan. Dam, nakakahiya. Baka isipin niyang pinagnanasahan ko siya. Naging tahimik ang biyahe namin hanggang sa makapasok kami sa subdivision. Mas lalo pa lumakas ang kalabog ng puso ko nang makapasok kami sa gate. Huminto na ang kotse at binitawan na ni Fabian ang kamay ko. Lumabas siya ng kotse para pagbuksan ako. Pinalalayan niya ako makalabas at nagulat ako nang binuhat niya ako. Fabian! You look tired, Daisy. May pag-aalala sa boses niya kaya napangiti ako ng konti. Madilim ang loob ng mansyon. Fabian, nasaan ang mga bodyguard at katulong mo? Pinaalis ko muna sila. 2 bodyguard na lang ang magbabantay dito sa bahay at 3 katulong. Malabig niyang sagot sa akin. Tumango ako habang humakbang siya sa hagdan. Fabian, ibaba mo na ako. Kaya ko naman maglakad. Lumingon siya sa akin at sandali kaming huminto sa hagdan. Natameme ako na mapagmasdan ko na naman ang kanyang misteryosong ekspresyon. I want to take care of you, Daisy, because you're my wife. Seryoso niyang sabi. Tumango na lang ako. Pinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang sa marating namin ang kwarto. Dahan-dahan niya akong ibinaba sa kama at tinalikuran niya ako. Hinawakan ko ang dulo ng suit niya. Bigla ako nakaramdam ng hiya kaya binitawan ko yon. Pero hinawakan niya ang palapulsuhan ko at dahan-dahan siya lumapit sa mukha ko. What's wrong? Tanong niya sa akin. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Yumuko ako. Hindi ko siya kayang tignan. Gagawin ba natin yung... Naramdaman ko ang halik niya sa noo ko. Pagkatapos bumulong sa tenga ko. If you give me permission, we will do it. Sabay abot ng isa niyang kamay sa pisngi ko at masuyo itong hinaplos. Pwede palang tumanggi?
Tanong ko, sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ko ang tawa niya kaya napalingon ako sa kanya. Saglit lang ang tawa niya. Pinagdikit niya ang mga noo namin at para na ako maduduling sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Of course, Daisy, you can refuse anything. I want you to be happy and I'll give you everything I have. Seryoso niyang sabi. Napalayo sa akin nang marinig namin ang malakas na kalabog mula sa labas ng kwarto. Bigla na naman naging seryoso ang mga mata niya. Akman tatayo ako para tignan yon nang pinigilan niya ako. Stay here. Huwag ka lalabas ng kwarto. Sabi niya sa akin at lumabas ng kwarto. Habang hinihintay ko ang pagbabalik ni Fabian, napagdesisyonan ko na tanggalin ang gown na suot ko at pumasok sa banyo para maligo. Mga 20 minutes sa lumipas bago ako nakalabas ng banyo. Ngunit wala pa rin si Fabian. Ano kaya ang kalabog na yon? Bulong ko sa sarili ko, kinukuha ko ang blower para patuyuin ang buhok ko. Medyo nahihirapan akong i-blower ang buhok ko. Naka-night gown ako na hindi naman manipis para makita ang balat ko. Napalingon ako na magbukas ang pinto at ngumiti ako sa kanya. Fabian, anong kalabog yon? Tanong ko, malamig niyang tinignan ako. Lumapit siya sa akin at tinagawang hawak kong blower. May nakapasok na pusa. Sagot niya. Tumango na lang ako at pinagmasdan siya sa harap ng salamin. Hinawakan niyang mahaba kong buhok na hanggang bewang. Siya na nag-blower sa buhok ko at napangiti ako dahil sa ginawa niya. He's such a gentleman and sweet. Mukhang hindi naman ako mahihirapan na magustuhan siya. Inangat niya ang mga mata niya kaya nagtagpo ang mga mata namin. Inamoy niya ang buhok ko at kakaibang pakiramdam ang dulot nito sa akin. Your hair smells really good, Daisy. Umawang ang labi ko nang marinig ang sinabi niya. Humarap ako sa kanya kaya nabitawan niya ang buhok ko. Thank you, Fabian. Nahihiya akong sabi. Muli niyang hinawakan ang buhok ko. Natural na itim ang kulay ng buhok ko at sa dulo nito ay medyo wavy. Smells like strawberry. Malamig niyang sabi. Bigla naman uminit ang magkabilang pisngi ko. Konting haplos lang at pagtitig sa akin ni Fabian ay nanlalambot ang dalawang tuhod ko at kumakalabog ang dibdib ko ng sobrang lakas. Pinindot niya ang off-blower at nilapag sa ibabaw ng cabinet. Mahilig kasi ako sa strawberry. Wika ko at hinawakan ng kamay niya para hilain siya sa loob ng banyo. You can use my shampoo if you want. Dagdag ko pa. Kinuha ko ang shampoo mula sa loob ng storage cabinet. Lumingon ako sa kanya at inilagay yon sa kamay niya. Kumunot ang noo ko nang makita ang pamumula ng mukha niya. Hinagod niya ang buhok niya at nang ma-realize ko na hawak ko pa ang kamay niya, binitawan ko yon. Magiging amoy strawberry na rin ang buhok mo. Sabay tingkayad ko dahil hanggang balikat niya lang ako. Nang maabot ko ang buhok niya, masuyo ko yung hinaplos. Hinawakan niya ang magkabilang bewang ko. Umawang ang labi ko nang mapagmasdan ko nang malapitan ang mukha niya. Marahas na umigting ang panga niya at pinagpapawisan ng noo niya. Fabian! Gulat ko, sabay niyakap niya ako at sumiksik ang mukha niya sa leeg ko. Tsam. Wika niya. Inalis ko ang kamay ko mula sa buhok niya. Nakakahiya. Baka marinig niya ang lakas ng kalabog ng dibdib ko. Umaplos ang matangos niyang ilong sa leeg ko. Dahan-dahan siya lumayo sa akin at hinawakan ng dalawang kamay niya ang magkabilang pisngi ko. Akin ka. At walang sino man ang pwedeng umangkin sa'yo. Sisiguraduhin ko mararamdaman mo kung gaano kita pagmamay-ari. At walang sino man ang makakalapit sa'yo. Bawat haplos, bawat tingin, at bawat bulong ay magpapaalala sa'yo kung gaano kita buong-buong aangkinin. Ikaw ang obsession ko at hinding-hindi kita hayaang makalimutan mo yon kahit isang saglit. Laglagang pangako sa sinabi niya. Umungay ang mga mata niya at unti-unting sumilay ang ngisi sa labi niya. Pinagdikit niya ang noo naming dalawa. Tatanggapin mo ba ako, Daisy, pag nalaman mo ang totoong pagkatao ko? Seryoso niyang tanong, napalunok ako. Hindi kita maintindihan, Fabian. Bigla akong kinabahan, naglaho ang ngisi sa labi niya. Bago siya lumayo, hinalikan niya ang noo ko. Matulog ka na, doon ako sa sofa matutulog. Umiling ako. Tabi na lang tayo. At isa pa, gusto ko rin masanay nakatabi kita. At kasama dahil asawa na kita. Pagkatapos kong sabihin yon, yumuko ako. Inabot niya ang ulo ko at masugyong hinaplos ang buhok ko. Pababa hanggang sa maabot niya ang panga ko. Dahan-dahan niya itong iniangat. If that's what you want, fine. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila palabas ng banyo. Muli niya akong hinalikan sa noo. Matulog ka na. Tumango ako. Napaupo ako sa kama at hinawakan ng dibdib ko.
Ang bilis ng kalabog ng puso ko. Humiga ako sa kama at nilingon ko ang banyo. Rinig na rinig ko ang lakas ng tubig doon. Sinubukan ko labanan ng antok ko para hintayin si Fabian, pero hindi ko na kinaya at nakatulog na ako. Nagising ako nang maramdaman ko may nakatingin sa akin. Fabian? Gulat ko sabi na makita ko siya nakaupo sa sofa na nakadikwatro. Bumangon ako at agad na kinuha ang hand mirror na nasa ibabaw ng lamesa. Pinagmasdan kong itsura ko. Kung may panis ba laway. Mabuti na lang ay wala. Maganda ka na, Daisy. Kahit kakagising mo lang. Malapig na sabi ni Fabian. Nahihiya akong binalik ang hand mirror. Let's have a breakfast. Do you have a photoshoot today? Mamayang 1 p.m. Sagot ko at bumaba mula sa kama. Inayos ko muna yon bago lumapit sa kanya. Linahad niya sa akin ang bathrobe. Tinanggap ko naman yon at sinuot. Kumapit ako sa braso niya. Kailangan ko masanay na maging malapit sa kanya. Pumulupot ang isang braso niya sa bewang ko. Hindi pa ako naliligo. Ayos lang ba sa'yo? Ayos lang sa akin. Mabango ka pa rin naman. Napangiti ako. Amoy strawberry na yung buhok mo. Pangaasar ko, napahawak siya sa leeg niya. You said it was fine to use your shampoo. Bumungis-ngis ako nang maramdaman kong tila nahihiya siya. Nagbibiro lang naman ako. Ayos lang sa akin, kahit yung sabon ko pwede mo rin gamitin. Humigpit ang hawak niya sa bewang ko. Ang saya na asarin si Fabian, ang bilis niyang mamula. Nang makababa kami, naglaho ang ngiti sa labi ko nang makita ang creepy na mami niya na nakangisi sa akin. Kaya humigpit ang kapit ko sa braso ni Fabian. Nasa gitna siya nakaupo. Hinila ni Fabian ang kalawang upuan para doon ako umupo. Umupo siya sa unang upuan na katabi ko. What do you want? Tanong niya sa akin. Ako na, Fabian. Nahihiya akong sagot. Tumango siya at hinayaan akong pumili. Kumuha lang ako ng kaunting kanin at 2 hotdog. May photoshoot ako mamaya kaya hindi ako pwede magbukang busog. Hindi ako makakain ng maayos dahil nakatingin sa akin ang mami niya at sobrang tahimik. Pagkatapos kumain, nagpaalam na sa akin si Fabian dahil may aasikasuhin daw siya sa trabaho. Nakalimutan ko tuloy itanong kung anong trabaho niya. Ayoko namang itanong sa mami niya dahil natatakot ako. Hinintay ko na lang na mag-alauna ng hapon. Meron nang nakaabang na isang itim na kotse. Ito daw ang maghahatid sa akin sa pupuntahan ko. Nang makasakay na ako, agad itong umandar. Kinuha ko ang cellphone na nasa bag ko nang mag-ring ito. Napangiti ako nang makitang galing yun kay Fabian. Tumikim muna ako bago sinagot ang tawag. Hello, Fabian? Rinig ko ang bigat ng hininga niya sa linya. Anong oras matatapos ang shooting mo? Kinagat ko ang pang-ibabal labi ko at napasandal ako sa car seat. 5 p.m. or 6 p.m. Nakangiti kong sabi na para bang nandito siya sa harapan ko. Mabuti na lang at may security partition kaya hindi ako kita ng driver. Dahil sigurado akong namumula na ang magkabilang pisngi ko. 4 p.m. Pupuntahan kita sa shooting mo. Pagkatapos, kumain tayo sa kahit anong restaurant na gusto mo. Kinagat ko ulit ang pang-ibabal labi ko. Grabe, kinikilig ako. Daisy, are you there? Sure, Fabian. Mabilis kong sagot. Nagpaalam na siya sa akin. Hindi nawala ang ngiti ko kahit sa pagbaba ko ng kotse at pagpasok sa kumpanya. Pumunta ako sa dressing room kung saan nandoon na ang ilang model na kasama ko. Inayusan ako ng assistant ko mula sa makeup hanggang sa buhok. Ramdam ko ang titig ni Tanya, ang karibal ko pagdating sa mga project. Ngumiti ako sa kanya pero inarapan lang niya ako. Lahat ng model dito ay ayaw sa akin dahil inaagaw ko daw sa kanila ang spotlight na dapat ay para sa kanila. Ang ganda mo talaga, Madam Daisy. Kaya maraming project na pupunta sa'yo dahil sa natural mong ganda. Pambobola ng assistant ko, mahina ko siyang hinampas at tumawa na lang. Ang team ngayon ay angel outfit. Nakalugay ang mahaba kong buhok at lantad na lantad ang makinis kong hita at pusod. Nagsimula na ang shooting at nasa gitna ako. Daisy, very good! Sigaw ng photographer habang kinukuhanan ako ng larawan na mag-isa. Maya-maya pa'y pinalapit na sa akin si Ryan. Bigla ko ng lamig. Pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin. Daisy, pwede ba tayo lumabas? Tanong ni Ryan. Hindi ako lumingon sa kanya dahil kinukunan kami ng larawan. Nasa likod ko siya at yakap ang bewang ko. Hindi pwede. Malamig kong sabi. May asawa ka na nga pala. Bulong niya sa tenga ko. Nakaramdam ako ng inis dahil sa ginawa niya.
Ano bang ginagawa mo, Ryan? Wala naman akong ginagawa, Daisy. Pumahig ka na. Hindi naman malalaman ng asawa mo. Umigting ang pangako dahil sa narinig. Inis akong lumayo sa kanya. Ano problema, Daisy? Sigaw ng photographer. Napahawak ako sa leeg ko at pinakalma ang sarili. Matalim ang mga mata kong tinignan si Ryan. Pero matamis lang itong ngumiti sa akin. Break time muna tayo. Mukhang pagod na si Daisy. Nakangiting sabi ni Ryan. Tumango naman ang photographer. Lumapit ito sa akin at nagulat ako nang hinapit niya ang bewang ko. Lantaran ang ginagawa niya. Ano ba, Ryan? Ano ka ba? Huwag ka nang pakipot. Sabi sa akin ni Tanya, gusto mo daw ako. Nakangising sabi nito. Hinanap ko si Tanya at natagpuan ko siyang nakangisi kasama ang ilang model na galit sa akin. Si Ryan ay anak ng isang CEO ng kumpanyang pinagtatrabauhan ko. Babaero at halos lahat yata ng model na natitipunan niya ay natitikman na niya, maliban sa akin. Sino bang asawa mo? Hindi mo kami in-invite dahil siguro walang kaya yon. Daisy, kaya kong ibigay sa'yo ang lahat. Pumayag ka na lang na maging girlfriend ko. Kung ayaw mo naman ng isang relasyon, success leave. Mabilis ko siyang sinampal, dahilan para hindi niya matapos ang sasabihin niya. Lumayo ako sa kanya at mabilis na naglakad papuntang dressing room. Nagulat ang ilang model na nag-aayos ng kanilang gamit. Pasensya na. Sabi ko, umupo na lang ako sa swivel chair at kinalma ang sarili ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinaliw na lang ang sarili sa paglalaro. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Umahangos na pumasok ang isang model. Si Sir Ryan ay pinukpok ng bote sa ulo kaya cancel daw ang shooting. Nagkakagulo na ang lahat. Napatayo ako sa narinig. Lahat kami ay lumabas ng dressing room. Nasa stretcher na si Ryan, bitbit ng dalawang paramedic. Ano ba nangyari? Rinig kong tanong ng isang model kay Tanya. Sabi ni Elmer nang pumasok siya sa banyo, nakita niya nakahandusay na si Ryan sa sahig. Meron din bote na nasa tabi nito. At ang mas matindi pa ay merong papel na iniwan ng may gawa kay Ryan. Ang nakasulat, "Touch her again and I will kill you." Kwento ni Tanya, bigla akong kinilabutan. Napalingon si Tanya sa akin at lumapit ito. Siguro ikaw may gawa nun, no? Pagbibintang nito. Pinagtanggol naman ako ng ilang model. Nakasama ko sila sa dressing room kaya imposible na ako ang may gawa nun. Dahil sa nangyari, 4:00 pa lang ay pinagligpit na kami ng mga gamit. Biglang pumasok sa isipan ko si Fabian. Umiling ako dahil kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Hihintayin ko na lang siya sa labas ng kumpanya. Nang makalabas ako, nandoon si Tanya at ang mga kaibigan nitong 5 model. Ipakilala mo naman kami sa mayaman mong boyfriend, Tanya. Sabi ng isa, tumawa naman si Tanya sa narinig. Susunduin ako, ipapakilala ko sa inyo. Sabi nito at biglang lumingon sa akin. Ikaw, Daisy, kailan mo ipapakilala sa amin ng asawa mo? Tanong nito. Wala kasi akong in-invite na kahit isa sa kanila dahil biglaan ang kasal namin ni Fabian. Ngumiti na lang ako sa kanya dahil baka hindi dumating si Fabian. Anong trabaho ng asawa mo? Tanong ulit nito. Hindi ko alam. Sagot ko. Hindi mo alam? Baka nahihiya ka lang sabihin. Hindi mo kami in-invite dahil kinakahiya mo ang asawa mo. Sunod-sunod akong umiling sa sinabi niya. Hindi ko ikinakahiya si Fabian. Sa totoo lang, ako dapat ang ikahiya niya dahil malayo ang estado ng buhay ko sa estado niya. Napalingon kami sa isang itim na kotse na huminto sa harapan namin. Lumabas doon ang isang matangkad na lalaki. May itsura naman ito. Lumapit ito kay Tanya. Guys, si Elton nga pala, boyfriend ko. Isa siyang abogado. Nakangiting sabi nito sa amin. Sinuri ako ng boyfriend ni Tanya at hindi ko gusto ang tingin nito sa akin. Nang magtagpo ang mga mata namin, lihim itong ngumisi sa akin. Isa na namang gago na katulad ni Ryan. Why don't you invite your friends to dinner, babe? It's my treat. Nakangiting sabi nito. Pumalakpak naman ang 5 kaibigan ni Tanya. Oo nga pala, hindi ko nga pala nasabi. Si Elton ang pinakasikat na abogado. Maraming kumukuha sa kanya, lalo na yung mga mayayaman. Matalino kasi tong boyfriend ko at mayaman din. Tunog na pagmamayabang ni Tanya. Bigla may malakas na bumusina kaya napalingon kami sa kotse na huminto. Fabian? Gulat kong sabi, malamig ang tingin nito sa akin. Ganyan naman palagi. Lumapit siya sa akin at humalik sa pisngi ko. Pagkatapos ay lumayo siya, sabay pulupot ng braso niya sa bewang ko. Napalingon ako kina Tanya. Laglag ang mga panga nila habang nakatingin kay Fabian. Ganyan din ako nung una ko siyang makita. Hindi lang panga, muntik na rin ang panty ko.
Bumulong sa akin si Fabian. Dahilan para maramdaman ko ang init ng hininga niya. Bakit nagulat ka? Sinabi ko naman sa'yo na pupuntahan kita, di ba? Malabig niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit bigla akong sunod-sunod na napalunok. Nanginginig din ang dalawang tuhod ko. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bewang ko. Siya ba ang asawa mo, Daisy? Tanong ni Tanya. Lumayo sa akin si Fabian at inayos ang tindig niya. Oo, si Fabian nga pala. At awkward akong ngumiti. Lumapit si Tanya at nagpakilala. Gayon din ang mga kaibigan nito. Napabuntong hininga na lang ako. Sa kilos pa lang nila, halata nang nahipnotis mo sila ni Fabian kahit wala naman itong ginagawa. Pagkatapos nilang magpakilala, niyaya kami ni Tanya na sumama sa kanila. Tumanggi si Fabian dahil nga may lakad kaming dalawa. Sige na, Fabian. Pamimilit ni Tanya. Daisy? Malamig na tawag niya sa akin. Kinagat ko ang pangibabang labi ko bago nagsalita na sasama na lang kami kina Tanya. Dahil mukhang wala itong balak na paalisin kaming dalawa. Sinabi niya ang address ng restaurant bago kami kanya-kanyang sumakay sa kotse. Naging tahimik ang biyahe namin ni Fabian hanggang maramdaman ko ang kamay niya sa ibabaw ng hita ko. Sobrang init nun. Nilingon ko siya pero ang mga mata niya ay nasa kalsada. Ayos ka lang ba? Kanina ka patahimik. Tanong nito sa akin. Ayos naman ako, Fabian. Pasensya ka na kung pumayag ako sumama tayo sa kanila. Pagkatapos ko sabihin yon, mahina niyang pinisil ang hita ko. May kakaibang kuryenteng bumuhay sa sistema ko. Tomorrow, let's have a date. Hindi ka ba busy? Hindi pa rin siya lumingon sa akin. Hindi naman, Fabian. Pagkatapos kasi na nangyari doon sa kasamahan ko model, mukhang postpone yung photoshoot. Sagot ko sa tanong niya, tumango naman siya. Naging tahimik na naman kami sa loob ng kotse hanggang sa narating na namin ang restaurant na tinutukoy ni Tanya. Sa labas pa lang, masasabi ko ng pangmayaman lang ang may afford dito. Pinagbuksan ako ng pinto ni Fabian at nang makababa na ako, muling pumulupot ang braso niya sa bewang ko. Eto na naman, ang puso ko sobrang lakas ng kalabog. Pinagbuksan naman kami ng pinto sa may entrance. Nakakailang hakbang pa lang kami ay sinalubong na kami ni Tanya. Mag-isa lang ito. Kumunot ang noo ko nang makita ang mga mata niyang kumikinang para kay Fabian. Sa private room tayo. Sabi nito, sabay kapit sa braso ni Fabian na ikinagulat ko. Pinagtitingin na natuloy kami ng mga tao. Nagsalubong ang dalawang kilay ko. Nakaramdam din ako ng inis. Parang maha-high blood ako sa ginawa ni Tanya. Tanggalin mo ang kamay mo sa braso ko. Galit na bulong ni Fabian na pareho naming ikinagulat ni Tanya. Pero sandali lang ang pagkagulat ko dahil pinigilan kong tumawa na makita ang mukha ni Tanya na para siyang matatae. Pasensya na, tara na. Natatarantang sabi nito sa amin at tinalikuran na kami. Naglakad na kami ni Fabian. Umakyat kami sa hagdan hanggang sa marating na namin ang private room. Binuksan ni Tanya ang pinto at inilahad ang kamay nito para papasukin kami sa loob. Nang makaupo na kami ni Fabian, nagsimula na magtanong kung ano-ano ang mga kaibigan ni Tanya. Lalo na ang katabi nitong parang gusto nang umupo sa kandungan ni Fabian. Nasa harapan ko naman si Elton. Hindi ko talaga gusto ang tingin nito sa akin. Si Tanya na ang nag-order para sa amin, pero ayaw ni Fabian na kumain. Wine lang daw on sa kanya. Nagkwentuhan sila. Minsan, palihim na lang akong bumubungis-ngis dahil hindi sinasagot ni Fabian ang mga tanong nila kaya mas pinili na lang nilang manahimik. Nang dumating ang pagkain, nakuha pa akong lagyan ni Fabian ng pagkain sa plato. Konti na naman ang kakainin mo, katulad kaninang umaga. Mahinang wika niya na para bang gusto niyang ako lang ang makarinig. Kung ganito palagi si Fabian, madali akong mahuhulog sa kanya. Siya yung tipo ng lalaki na malamig ang aura pero masasabi kong gentleman. Fabian, baka hindi ko ito maubos. Ako ang uubos. Umawang ang labi ko sa sinagot niya hanggang sa unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi ko. Parang may sarili kaming mundo ni Fabian dahil kami lang ang nakakarinig sa pinag-uusapan namin. Pinaghiwa niya pa ako ng karne para madali ko raw malunok. Ramdam ko ang init na magkabilang pisngi ko. Kinikilig ako. Fabian, ano nga palang trabaho mo? Tanong ni Tanya. CEO ako ng isang kumpanya. Sagot ni Fabian. Kahit ako ay napaungol dahil sa gulat, kaya pala palagi siyang naka-business attire. CEO pala siya. Hanggang doon na lang ang pag-uusap. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang isang sapatos na sumangga sa sandal ko. Iniangat ko ang mukha ko at tinignan si Elton. Mabilis siya kumindat sa akin.
Nagpahawak ako sa leeg ko nang inulit pa nito ang pagtama ng sapatos niya sa sandal ko. Biglang tumayo si Fabian at naglakad palapit kay Elton. Gulat na gulat kami nang hinablot niya ang necktie ni Elton. Fabian! Wika ko. Tumayo ako at agad akong lumapit sa kanya. I don't have patience for people like you. If you do that again, I'll break your leg. Galit na pagbabanta ni Fabian. Hinawakan ko ang kamay niyang nasa necktie ni Elton. Napalingon siya sa akin. Naglaho ang nagliliyab niyang mga mata at nalambot iyon. Tama na, Fabian. Tila may bombang sumabog sa harapan niya dahil gulat ang ekspresyon niya. Bigla niya akong niyakap hanggang sa makumpirma kong umiiyak na pala ako. Lumayo ako sa kanya at hinawakan ko ang palapulsuhan niya. Nanginginig pa ang kamay ko. Hinila ko siya. Gusto ko nang umuwi. Naglakad kami pero tumigil siya. Kinuha niya ang wallet niya at inilabas doon ang isang itim na card. At tinapon yon sa lamesa. Siyang humawak sa kamay ko at hinila ko palabas ng private room na yon. Hindi ko alam kung bakit bigla ako na-trigger kanina. Pakiramdam ko kasi kung hindi ko pinigilan si Fabian, parang mapapatay niya si Elton. Nang makasakay na kami sa kotse, pinakalma ko siya dahil pinaghahampas niya ang manibela. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot. Hinawakan ko ang balikat niya at napatigil siya sa paghahampas at nilingon ako. Napaatras ako nang muli kong makita ang nagliliyab niyang mga mata. Nanlaki ang mga mata ko nang hawakan niya ang pangako. Fabian, kinakabahan kong tawag sa pangalan niya. Parang ibang tao ang nasa harapan ko. Nasasaktan ako sa marahas na paghawak niya sa pangako. Bukas, doon ka na lang sa kwarto natin. At simula ngayon, ipinagbabawalan na kitang pumasok sa trabaho mo bilang modelo. Ako ang bubuhay sa'yo, kaya hindi mo na kailangan pumasok sa trabaho. Seryoso niyang sabi. Sunod-sunod ako napalunok. Hinawakan ko ang kamay niyang nasa pangako. Fabian, hindi pwede. Inis kong sabi, marahas na umigting ang panga niya at napasandal ako sa pinto ng kotse nang mahina niya akong tinulak. Ako ang masusunod. Diin nito sa bawat salita. Inabot ng isa niyang kamay ang buhok ko at masuyong hinaplos yon. Hindi ka pwede maangkin ng iba, Daisy. Bumaba ang kamay niya sa balikat ko at bigla akong nakuryente sa ginawa niya. Parang hindi na siya si Fabian na kilala ko o baka lumabas na ang totoong pagkatao niya. Binitawan niya ang pangako at marahas na hinalikan ang labi ko. Hinawakan ko ang dalawang balikat niya para ilayo siya. Ngunit marahas ang paghalik niya. Kinagat niya ang pang-ibabang labi ko. Napasinghap ako dahil sa ginawa niya at hindi ako makahinga ng maayos. Nang maghiwalay ang aming mga labi, hingal na hingal ako. Ah! Sigaw niya. Sumiksik ako sa upuan ko para na siyang nababaliw. Ganito ba talaga ang totoong ugali ni Fabian? Pinaandar na niya ang engine ng kotse. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko dahil sa bilis ng pagmamaneho niya. Nanggigigil siya. Tinakpan ko ang mukha ko nang maramdaman ng luha sa aking mga mata. Tahimik akong umiyak. Ang hirap tanggapin na may madilim na bahagi si Fabian. Para siyang may sakit sa pag-iisip. Dahil lang nakita ko kanina ay parang hindi siya. Daisy, malumani na pagtawag ni Fabian sa akin. Pinunasan ko ang luha ko at nilingon siya. Naglaho ang nagliliyab niyang mga mata at naging malambing yon. Lumapit siya sa akin at mabilis ako niyakap. Pasensya na kung nasaktan kita. Sabay haplos niya sa buhok ko. Hindi ako umimik at hinayaan ko lang siya na gawin ang gusto niya. Lumayo siya at tinabot ng hinlalaki niyang daliri ang pangibabang labi ko. Hinaplos niya yon hanggang sa maramdaman ko ang sakit doon. Kanina ay hindi ko naman naramdaman yon. Ngunit ngayon ko lang naramdaman dahil sa ginawa niya. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa akin. Pilit lamang akong ngumiti sa kanya. Lumabas siya ng kotse at pinagbuksan niya ako. Inalalayan niya ako kahit sa pagpasok sa mansyon. Umakyat kami sa hagdan at bigla niya akong kinarga. Tinikom ko ang bibig ko at yumuko. Ayoko makipagtitigan kay Fabian. Nang marating namin ang kwarto, marahan niya akong binaba sa kama. Lumuhod siya sa harapan ko na ikinagulat ko. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Patawarin mo ako, Daisy. Sabay halik niya sa ibabaw ng dalawang kamay ko. Ngumiti lamang ako sa kanya. Nagulat ako nang gumanti siya ng ngiti sa akin. Imbis na matuwa ako, kinilabutan ako. Tumayo siya at hinalikan ng noo ko. Magpahinga ka na, may aasikasuhin lang ako. Binitawan niya ang mga kamay ko. Nang tumalikod siya, hinawakan ko ang dulo ng blazer niya. What's wrong? Malambing niyang tanong. Saan ka pupunta? Gabi na. Babalik ako. Binitawan ko ang blazer niya at tumango na lamang.
Nang makaalis na siya sa kwarto, humiga ako sa kama. Nakipagtitigan ako sa kisame. Nakaramdam ako ng pagod at antok kaya natulog na lamang ako. Sa kalagitnaan ng mahimbing kong tulog, napabangon ako dahil sa malakas na kalabog. Tanging ang lamp na nasa tabi ko ang nagsisilbing ilaw sa loob ng kwarto. Wala pa si Fabian. Mahina akong sabi. Tinignan ko ang orasan. 7:00 na ng gabi. Bumaba ako sa kama at lumabas ng kwarto. Sobrang dilim. Wala akong maaninag na kahit ano. Napayakap ako sa sarili ko nang makaramdam ng lamig. Bumalik ako sa kwarto at kinuha ang cellphone para gawing ilaw. Muli ako lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Nakakailang hakbang pa lang ako papuntang kusina nang matanaw ko ang mami ni Fabian. May hawak itong lampara. Tita? Tawag ko. Tumingin ito sa akin at muli ko nasilayan ang ngisi sa labi niya. Lumapit siya sa akin at nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko. Halika. Pagyaya nito sa akin, hinila niya ko papasok sa kusina at huminto kami sa isang pader. Tita, matulog na lang po tayo. Nasaan ba si Fabian? Ang anak ko ay palaging busy sa loob niyan. Sabay turo niya sa pader. Pumalabog ang dibdib ko. Ramdam ko rin ang panginginig ng tuhod ko. Hindi ko po kayo maintindihan. Tumingin siya sa akin at naging seryoso ang mukha niya. Palagi ko siya nakikita dyan. Papatunayan ko sa'yo na nandyan siya. Inis na sabi niya. May kung ano siyang kinapa sa pader hanggang sa malakas niyang diniin yon. Dahilan para mahati ang pader at lumitaw ang isang basement. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nakuha pa nitong tumawa. Tita, babalik na lang ako sa kwarto ko. Sabay talikod ko. Hinawakan niya ang palapulsuhan ko at hinila ako papasok sa loob. Nagpupumiglas ako dahil ayokong pumasok sa loob. Pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa palapulsuhan ko at ramdam ko din ang matutulis niyang kuko sa pulso ko. Tanging hawak niyang lampara ang nagsisilbing ilaw sa madilim na basement. Huminto kami sa isang pinto at nakarinig kami doon ng sigaw ng isang babae. Binitawan niya na ako. Napaatras ako sa takot lalo na nang buksan niya ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko nang tumambad sa harapan ko si Fabian. Nakasuot ito ng asul na surgical scrub. May hawak din siyang injection. Mas lalo ako napaatras nang makita ang isang babaeng nakahiga sa kama at putulan 2 hita at 2 braso nito. Hindi ko na hinintay na makalapit siya sa akin. Mabilis akong tumakbo palabas ng basement. Daisy! Galit na sigaw ni Fabian. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko. Nang makapasok ako, agad ko itong nilak. Hinarang ko rin ang isang sofa sa harap ng pinto. Napatili ako nang marinig ko ang paghampas niya sa pinto. Umupo ako sa sahig at pinakinggan ng malakas na kalabog sa pinto. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga luha ko. Hindi ko akalain may ganitong side si Fabian. Para siyang baliw. Napatingin ako sa veranda, masyadong mataas yon. Kung tatalon ako, siguradong mababali ang mga buto ko. Maya-maya pa tumigil na ang pagkalabog sa pinto. Daisy, buksan mo tong pinto, mag-usap tayo. Mahinahon na sabi ni Fabian. Umiling ako na para ba nakikita ko siya. Daisy, please, buksan mo tong pinto. Pagsusumamo niya, sunod-sunod ako napalunok bago magsalita. Para saan? Para mapatay mo ako, Fabian? Sino ka ba talaga? Ano ka ba? Sino yung babaeng yun sa kama? Sabi ng mami mo madalas kang pumupunta sa basement na yon. Para saan? Sunod-sunod kong tanong na may galit sa boses ko. Hindi ko kayang kitilin ang buhay mo, Daisy. Importante ka sa akin. Kaya buksan mo na tong pinto. Mag-usap tayong dalawa. Muli akong umiling at pinunasan ang mga luha ko. Tumayo ako at naglakad papalapit sa pinto. Umupo ako sa sofa at sumandal sa pinto. Bigla ako nakaramdam ng pagod. Pagod na akong mag-isa. Buong buhay ko ay pinilit ko maging matatag para sa sarili ko. Daisy, pinapangako ko, hindi kita sasaktan. Mapait ako na pangiti sa sinabi niya. Nagawa mo na, Fabian. Nasaktan mo na ako nung nasa loob tayo ng kotse. Alam mo, iniisip ko na nababaliw ka na. Parang may dual personality. Dugtong niya. Oo, Fabian, parang ganon. Rinig ko ang bigat ng buntong hininga niya. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Tama ka, Daisy. Meron nga akong ganon. Lumalabas ang isang katauhan ko kapag matinding galit at selos ang nararamdaman ko. Tuwing nanginginig ang mga kamay ko, isenyalis na lumalabas na siya sa katauhan ko. Nagigising na lang ako na may bahid ng dugo ang mga kamay ko. Yun pala, habang nasa madilim akong lugar,
Ang isa kong katauhan ay pinapatay na pala ang mga taong kinamumuhian ko. Paliwanag niya. Napaayos ako ng upo at tinignan ng pinto. Pagod na ako, Daisy, sa ganitong sitwasyon. Pero noon dumating ka sa buhay ko, naisip ko na susubukan ko maging maayos ang sarili ko para sa'yo. Para sa pamilyang bubuuin natin. Dagdag niya, kinagat ko ang pang-ibabal labi ko at hindi ko na napigilan ang maging emosyonal. Fabian. Daisy, hindi ko ginusto ang mga nangyari. Yung ginawa ko doon sa modelo na hinaharas ka, nadala lang ako ng galit at selos. Kaya naman nakuha kitang saktan. Hindi ko sinasadya yon, Daisy. Palagi niya sinasabi sa akin na iiwan mo rin ako. Sino ang tumidikta sa'yo? Yung pangalawang katauhan ko. Lumabas siya noong 6 years old pa lang ako. Si Mami ay biktima ng panggagahasa ng mga kaibigan ni Daddy sa negosyo. Pero ang nakakagago, nandoon siya. Nakangiti na pinagmamasdan ng pambababoy nila sa mami ko. Lumaban ako, pero tinulak ako ni Daddy sa hagdan. At nang magising na lang ako, yakap ako ni Mami. Balot na balot ako ng dugo. Meron din akong hawak na baril at kutsilyo. Yun pala, pinatay ko silang lahat, kasama si Daddy. Napunta ako sa DSWD upang pagbayaran ng kasalanan ko. At doon ko nakilala si Christina. Pinatay niya ang tatay niya na muntik na siyang gahasahin. At palagi sinasaktan ng nanay niya, kaya nakuha niya itong patayin. Nangako ako sa kanya pag nakalabas na kami. Papakasalan ko siya. Tinakpan ko ang bibig ko sa sobrang gulat. Hindi pala akong unang babaeng pinakasalan ni Fabian. Hindi pala akong unang babaeng minahal niya. Kinasal kami ni Christina. Pero nagkaroon siya ng affair sa asawa ng pinsan ko na si Ira. Dahil sa galit ni Ira, dahil nabuntis si Christina, sinagasaan niya ito ng kotse. Malubha ang pinsala. Nadurog ang mga buto sa braso at paa. Kaya kinakailangan putuloy ng mga doktor ang mga yon. Hindi ko siya dinala sa hospital para hindi siya makita ni Ira. Kaya tinago ko siya sa basement ng mansyon. Divorce na kami bago tayo ikinasal. Hindi ko siya minahal, Daisy. Pero pinahalagahan ko ang ginawa niyang kabutihan sa akin noon. Napahawak ako sa dibdib ko. Sobrang lakas ng kalabog. Kung hindi ka naniniwala, ayos lang naman sa akin. Hahayaan kitang umalis sa mansyon na to para makapag-isip-isip ka. Fabian, aalis ako sa mansyon na to at babalikan kita. Pero sa pagbabalik ko, sana maayos ka na. Hindi pwedeng ganito. You need to control your emotion. Napapikit ako nang malambing siya nagsalita. Pinapangako niya sa akin na aayusin niya ang sarili niya. Hahanap siya ng ibang paraan para hindi niya itago si Christina sa loob ng basement. Psychopath. Hindi pala ganon. Mali ang pagkakakilala ko sa kanya. Akala ko, bangkay ang inuwi niya sa basement. Yun pala, ang dati niyang asawa na siya na lang ang maaasahan nito. Nang gabing yon, nakatulog ako ng walang bigat na nararamdaman sa puso. Ngunit na magising ako kinaumagahan, hindi ko na naabutan si Fabian para magpaalam. Umalis ako sa mansyon na hindi siya nakikita sa huling pagkakataon. Bumalik ako sa kondo, nag-resign na rin ako sa pagiging model. Kung magbabago na si Fabian, dapat ko ding gawin. Sa lumipas na araw, linggo, sumisilip ako sa gate ng mansyon. Hanggang sa mapansin ako ng isang katulong. Sinabi nito sa akin na pumunta ng Amerika si Fabian kasama si Christina at ang mami niya. Dumating na sa punto na umabot ng 1 taon na hindi na kami nagkikita. 1 taon na ang lumipas simula nang huli ko makita si Fabian. Tahimik at tila walang kulay ang mga araw ko mula nung umalis siya. Kahit napilit kong ibaling ang atensyon ko sa trabaho, hindi ko maikakaila na may puwang na sa puso ko na siya na lang ang makakapuno. Ang balita na pumunta siya ng Amerika ang tanging alaala ko mula sa kanya. Walang araw na hindi ko naisip na sana'y makita ko siya muli, kahit saglit lang. Sa buong taon na yon, sinubukan ko magpatuloy sa buhay. Ngunit parang laging may kulang. Hindi ko maikakaila na tuwing gabi bago ako matulog, iniisip ko pa rin siya. Ano kaya nangyari sa kanya? Nakahanap na kaya siya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap? At sa kabila ng lahat, naaalala pa kaya niya ako? Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako sa parke, may nakita akong isang lalaki na kahawig ni Fabian. Napahinto ako at mabilis na tumibok ang puso ko. Tumigil din siya at saglit na kinakabahan akong lumapit. Ngunit noong humarap ito, napagtanto kong hindi pala siya si Fabian. Pasensya na, nagkamali lang ako. Alanganing sabi ko at patakbo lumayo. Parang lahat na nakikita ko ngayon ay mukha ni Fabian. Kahit na alam kong hindi siya yon.
Sa mga lumipas na araw ay inabala ko na lang ang sarili ko sa trabaho ko. Meron na akong sariling coffee shop. Kinahapunan, napagdesisyonan kong pumunta sa restaurant kung saan kami una nagkita ni Fabian. Nag-order din ako ng kape. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan ng kape. Pwede bang umupo dito? Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Dahan-dahan na umangat ang mga mata ko upang kumpirmahin kung tama ako. Fabian? Husal ko. Tulad ng dati ay hindi pa rin nagbago ang malamig niyang mga mata. Ngunit pansin ko ay ang maaliwalas niyang muka. Umupo siya at tinitignan ako. Naluluha ang mga mata ko hanggang sa hindi ko na napigilang umiyak. Nagulat siya kaya agad siyang tumayo at nang makalapit siya sa akin ay niyakap niya ako. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Sinusubukan kong hanapin ang sarili ko, Daisy. At sa paghahanap na yon, ikaw pa rin ang natagpuan ko. Tugon niya at dahan-dahan akong lumayo sa kanya. Lumuhod siya sa harapan ko at parang bumalik lahat ng alaala, lahat ng sakit, lahat ng pag-asa. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya, ngunit natatakot ako. Daisy, alam kong hindi ganun kadali para sa'yo. Natanggapin muli ako sa buhay mo. Pero handa akong maghintay. Handa akong patunayan sa'yo na kaya kong maging mas mabuting tao. Para sa'yo, para sa atin. Tinitigan ko siya sa mata at nakita ko ang sinseridad doon. Hinayaan ko lang siya magsalita. Alam kong marami akong pagkukulang at kasalanan. At hindi kita masisisi kung hindi ka pa handa magtiwala muli. Pero kahit anong mangyari, hindi ako titigil na ipakita sa'yo na kaya kong magbago, na kaya kong ayusin ang mga mali ko. Naramdaman kong bumigat ang puso ko. Napakaraming emotion ang naglalaban sa loob ko. Takot, galit, pangungulila at isang piraso na pag-asa na baka sakaling tama siya. Baka sakaling maaari pa kami magsimula muli. Daisy, nakipag-usap ako sa mga eksperto at hindi ko ginusto ang lahat na nangyari noon. Si Christina ay doon na nanirahan sa Amerika. Kasama ang lalaking tinanggap siya ng buong buo kahit gano'n ang itsura niya. At si Mami ay maayos na siya. Nanatili siya sa Amerika. Pinagbayaran na rin ni Ira ang lahat ng kasalanan niya kay Christina. Pasensya na kung ngayon lang ako nakabalik. Kailangan kong baguhin ang sarili ko. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa akin din. Napansin ko nag-iba ang itsura ni Fabian. Mas lalo siyang gumwapo sa paningin ko at tumangkad palalo. Hindi kita pipilitin agad-agad na balikan ako. Alam kong kailangan mo ng panahon para mag-isip at magdesisyon. At kung hindi ka pa handa, hihintayin kita. Aniya at sabay bitaw ng malalim na buntong hininga. Napatitig ako sa kanya. Ang mga mata niya ay nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Fabian, 1 taon ako naghintay sa pagkakataong to. 1 taon kong pilit na kinalimutan ng sakit at pangungulila. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko magawang kalimutan ka. Dahil mahal talaga kita. Sabi ko, tumulo ang mga luha ko. Hindi ko napigilan ng umiyak dahil sa bigat ng damdamin na pilit kong kinikimkim. Alam ko, Daisy. Alam ko nasaktan kita. At alam ko mahirap akong mahalin. Pero handa akong gawin ang lahat para mabawi ang tiwala mo. Hindi kita bibigyan ng dahilan para magduda o matakot muli. Sagot niya, sabay abot ng kamay ko. Ramdam ko ang init ng kanyang palad. Ngunit may pag-aalinlangan pa rin ako nararamdaman. Daisy, gusto kong malaman mo na hindi naging madali para sa akin na mag-isa. Maraming beses kong inisip na bumalik sa'yo. Pero alam kong hindi pa ako handa. Kailangan kong ayusin ang sarili ko bago ko muling harapin ang mga pagkakamali ko sa'yo. Pero ngayon, narito na ako. Gusto kong simulan muli. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon. Aniya, habang hinahaplos ang likod ng kamay ko. Bakit? Bakit ka bumalik? Hindi ba dapat kalimutan na natin ang lahat? Magsimula ng bagong buhay? Magpatuloy? Tanong ko. Bumalik ako dahil mahal kita, Daisy. Bumalik ako dahil alam kong hindi pa tayo tapos. Hindi pa tapos ang kwento natin. Alam kong masalimuotan ang nakaraan natin. Pero naniniwala akong may pag-asa pa tayo. At kahit gaano pa kahirap, handa kong harapin ang lahat ng yun basta kasama kita. Fabian, gusto kong magtiwala muli. Gusto kong maniwala sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. At sana wag mo na akong saktan. Alam ko, Daisy. Kaya ko ginugulang 1 taon na to para ayusin ang sarili ko. Para hindi ka muling masaktan. Alam ko mahirap maniwala ngayon.
Pero handa akong patunayan sa'yo na kaya ko nang maging mas mabuting tao. Tatanggapin kita ng buong buo, Fabian. Pinunasan ni Fabian ang mga luha sa aking mga pisngi at hinawakan niyang aking muka. Tinitigan ako ng buong sinseridad. Hindi ko inaasahan na tatanggapin mo ko agad, Daisy. Ngumiti lamang ako at niyakap siya ng sobrang higpit. Nang araw na yon, nagsimula na ako ligawan ni Fabian. Sinabi niyang ito ang unang beses niyang manligaw. Kaya naman hindi mawala ang ngiti sa labi ko sa sinabi niya. Bagaman kasal na kami ni Fabian, pinaramdam niya sa akin na parang nasa girlfriend at boyfriend stage pa lang kami. Lingi siya sa akin. Palagi niyayakap at hinahalikan sa pisngi, imbis na sa labi, bilang pagpapakita ng respeto. Gustong gusto kita, Daisy. You're the girl that I want. Sabi niya habang hinahaplos ko ang kanyang pisngi. Dahilan para siyang mapapikit. Nakaupo ako sa kandungan niya at magkasama kaming dalawa sa garden. Kagabi pa lang ako bumalik sa mansyon. Gustong gusto din kita, Fabian. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Sagot ko na ikinangiti niya. Natutunaw ang puso ko, Daisy. Mahina ko siyang hinampas sa balikat. Natuto na rin siya mag-pick up line at bulahin ako. Nalalong nagpapakilig at nagpapamahal sa kanya sa akin. Niyakap ko siya at sumiksik sa leeg niya. Fabian, sinasagot na kita. Balik na tayo sa pagiging mag-asawa. Nakangiti kong sabi, ramdam ko ang pagkagulat niya. Talaga, Daisy? Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama ka. Sumilay ang pilyong ngiti niya sa kanyang labi na ikinanguso ko. You want a baby? 10 babies? Sabi niya. Napalayo ako dahil sa narinig. 10? Seryoso ka? Hinapit niya ang bewang ko at bumulong sa tenga ko. Yes, I want 10. Kung madadagdagan pa, mas masaya ang pamilya natin. Paano kung hindi kita mabigyan ng anak? Iiwan mo ba ako? Sunod-sunod siyang umiling. Hindi ko yun gagawin. If hindi man tayo magkaanak, ikaw ang gagawin kong baby. Sunod-sunod ako napaubo dahil sa sinabi niya. Ramdam ko na rin ang init na magkabilang pisngi ko. Binuhat niya ako na parang bagong kasal, tumayo at naglakad papasok ng mansyon. Gumawa na tayo ng baby. Sabi niya sabay ngiti sa akin. Sumang-ayon ako dahil tulad niya, sabik na rin ako magkaanak kami. Nang marating namin ang kwarto, dahan-dahan niya akong pinahiga sa kama. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso ko nang magsimula siyang tanggalin ang itim niyang t-shirt. Nalagi ang mga mata ko nang tuluyan na lumantad sa harapan ko ang malapad niyang katawan. Lalo na ang abs niya na sobrang lutong. Dahan-dahan siyang pumatong sa akin. Maaangkin na rin kita, Daisy. Pinapangharap ko to. I want to claim you, to mark you. Sabi niya habang nakapikit. Inabot ko ang kanyang pisngi at masuyo siyang hinaplos. Hindi na to panaginip, Fabian. Nandito ako sa harapan mo. Gawin mo ang gusto mo. Handa kong ibigay yung sarili ko sa iyo ng buong buo. Naging emotional ang mga mata niya na para bang maiiyak siya. Ayoko siya makitang umiyak, kaya ako na nag-umpisa at hinalikan siya. Nagulat siya sa ginawa ko, pero kalaunan ay gumanti na rin siya ng halik. Sa una ay mabagal, pero unti-unting naging mabilis ang pagpapalitan namin ng halik. Ramdam ko na rin ang init na bumabalot sa katawan ko, lalo na nang maramdaman ko ang mainit na malaking palad ni Fabian na humahaplo sa ilalim ng bestidang suot ko hanggang sa maabot nito ang garter ng panty ko. Hindi na ako muling mag-iisa, kasama ko na si Fabian at ang mga magiging anak namin. Sabi ko sa isip ko. Nang gabing yon, ibinigay ko ng buong buo ang sarili ko kay Fabian. Kahit ramdam ko ang pagpipigil niya at kagustuhang ilang beses naming gawin ang bagay na yon, pinigilan niya ang sarili niya. Makalipas ang 1 buwan, naramdaman ko ang pagkahilo at pagsusuka. Nang sinabi ko to kay Fabian, dali-dali siyang bumili ng pregnancy test. Pagbalik niya, iniabot niya sa akin yon. Daisy, sabi niya habang nanginginig akong tinanggap ang pregnancy test. Pareho ng emosyonal ang mga mata namin. Sumama siya sa akin sa banyo. Naghintay kami ni Fabian, pero hindi na siya nakatiis at hinawakan ng pregnancy test para tignan. Maya-maya pa bumuhos na ang luha sa mga mata niya. Magkakababy na tayo. Napatili ako nang buhatin niya ako. Sunod-sunod akong tumango. Pareho kaming umiiyak ni Fabian. Nagsimula siya maging sobrang maalaga at maingat sa akin. Mas higit pa kaysa dati. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pagmamahal sa bawat kilos niya.
Mula sa simpleng pagtulong sa akin sa pagbangon hanggang sa pagmasid sa akin na parang hindi niya ako gustong mapahamak. Lalo ako napamahal sa kanya. Dumating na ang araw na hinihintay namin, ang araw ng aking panganganak. Niyakap ako ni Fabian ng mahigpit habang nakapaloob sa aming mga bisig ang mga bunga ng aming pagmamahalan. 4 na sanggol ang aking iniluwal. Sa mga sandaling yon, alam ko na hanap na namin ang aming kumpletong kaligayahan. Ito na ang simula ng aming masayang buhay bilang isang buong pamilya. Paglipas ng 5 taon, ang mansyon namin ni Fabian ay puno ng tawanan, kalokohan at pagmamahalan. Ang bawat sulok ng bahay ay parang naging palaruan ng mga aming mga anak. 4 silang likas na malilikot at maliliksi, laging puno ng enerhiya na parang walang kapaguran. Si Fabian na dating seryoso at tila laging abala ay naging ganap na hands-on daddy. Tuwing uuwi siya mula sa trabaho, para siyang ibang tao. Nagiging masayahin at parang bata ulit kasama ang mga anak namin. Isa-isa niyang kinakarga ang mga ito. Sabay ikot ng katawan niya na palagi nagiging sanhi ng kanilang hiyawan at halakhakan. Ang panganay namin na si Liam ay mukhang nakuha ang ilig sa kanyang daddy sa mga kotse. Mayroon siyang sariling maliit na koleksyon na toy cars na palaging tinuturo sa kanyang daddy, sabay sabing, "Daddy, this one is fast. Just like your car." Hindi mapigilan ni Fabian na tumawa sa bawat komento ni Liam, lalo na kapag seryosong-seryoso ito sa kanyang pagdedemo. Si Lucas naman, ang pangalawa naming anak, ay mahilig sa mga superhero. Lagi siya nag-iimbento ng mga kwento kung saan siya ang bida at si Fabian ang kontrabida na kailangan talunin. Madalas, makikita mo si Fabian na hinahabol si Lucas sa buong bahay. Suot ang kanyang maliit na kapa at maskara. "I'm going to save the world, Daddy!" Sigaw ni Lucas at lagi naman nagpapatalo si Fabian. Kunwaring natatalo siya sa bawat laban. Si Leo, ang pangatlo, ay napakabibo at madaldal. Lagi may tanong tungkol sa mundo. Tuwing gabi bago matulog, kinukulit niya si Fabian ng mga tanong na minsan ay nagpapa-challenge sa kanya. "Daddy, how does the moon stay up in the sky? Why don't the stars fall down?" Madalas, magtawanan kami ni Fabian sa mga tanong ni Leo at pilit niya itong sinasagot kahit minsan ay nakakalito na. At si Lily, ang bunso at nag-iisang babae sa kanilang magkakapatid, ang pinakamalambing sa lahat. Sa tuwing uupo si Fabian sa sofa, siguradong nandoon si Lily, nakadikit sa kanya at nakayakap ng mahigpit. Madalas siyang gawing tea party, partner ni Lily. Kunwari, pinapainom siya ng invisible tea. Mula sa kanyang maliit na tasa, palagi siyang game at sinasabing, "Wow, Lily, this is the best tea I ever had." Na syempre, pinapalakpakan at hinahalikan siya ni Lily sa tuwa. Isang gabi matapos naming patulugin ang mga bata, napatingin ako kay Fabian habang nakahiga kami sa kama. Napansin niya nakangiti ako at agad niyang tinanong, "Anong iniisip mo, babe?" Ngumiti ako at hinawakan ng kamay niya. "Iniisip ko lang kung gaano tayo kaswerte. Ang saya ng buhay natin, lalo na dahil sa mga anak natin. Hindi ko inakala na magiging ganito tayo kasaya." Ngumiti rin sa Fabian at hinalikan ako sa noo. "Walang araw na hindi ako nagpapasalamat dahil sa iyo, babe. At sa mga anak natin. Sila ang bumuo sa atin at nagbigay ng kulay sa buhay ko." Niyakap ko si Fabian ng mahigpit. Ramdam na ramdam ko ang init ng pagmamahal niya. Hindi lang para sa akin kundi para sa aming buong pamilya. Habang nakayakap kami, nararamdaman ko ang mga munting yapak ng mga anak namin na palihim na lumalapit at tumabi sa amin sa kama. Sila ang buhay namin, ang dahilan kung bakit mas nagiging matamis ang bawat gising namin sa umaga. At sa gabing yon, nakatulog kaming magkakatabi, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Habang iniisip ang mas marami pang taon ng tawanan, banding at kasiyahan na darating sa amin bilang isang buong pamilya.